Yo, what's up guys? It's KBTR and welcome back to the channel. At ngayon, meron na naman tayong bagong mouse na i-review. So, ito ngayon yung mga solid and latest from ROG na hindi na natin masasabing just another Asus mouse. So, this will be a two parts review. So, unahin natin ang Keris 2 Ace. And the second part will be the Harp Ace AimLab Edition. So, kung ready na kayo dito guys, please hit the subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to. At reviewin na natin to right about now. Alright guys, let's have a closer look dito sa Keris 2 Ace. Unang-una, pag-usapan natin yung shape niya. It's 121mm and then 67 yung sides niya. Itong height niya is around 42mm. So medyo may kataasan siya and the weight is 54 grams. 54 talaga yung eksaktong weight niya upon my testing. My size reference for your information is a 19 by 10. So I consider it as a large hand. So itong shape na to is an Ergo mouse and with the high arc. Hawig na hawig ito sa shape ng Pulsar X-Lite V3, the medium size, and then the Zowie EC2 wireless. Ganon na ganon ang inspiration niya or vibe niya. Halos parehas talaga dun sa mga nabanggit ko. Pero mas malapit ito sa Pulsar X-Lite V3, kay medium or yung ES. Actually, pwede naman to sa mga sa mga medium to large hand, no? Baka hindi niyo siya magamay pag nasa smaller hand size kayo. Ang grip style ko dito is aggressive claw and relaxed claw. Medyo curvy siya sa thumb area. Kaya para sa akin, napipilitan ako mag-aggressive ng hindi natural. Well, pag aggressive naman, dapat hindi natural yan . Ganun talaga. Pero pag relaxed claw grip naman, yan, tama lang siya. Okay lang siya. So, yung palm contact niya, very noticeable dito sa triangular shape dito sa may palm natin. Particularly dito sa area na to and then dito sa area na to, sa may thumb, sa baba. So, dyan ko nararamdaman yung contacts niya. So, for palm grippers naman, I think this will be good for you kasi design talaga to for claw and palm. I don't know sa fingertip kasi nakalagay yung fingertip doon sa may catalog nila sa website. Pero, yeah, pwede naman. Kung large hand ka, pwede kang mag-fingertip dito. Yun nga lang, medyo dito ka sa taas magpipindot. The finger grooves is worth mentioning dito. Yan kung nakikita nyo. Ano lang siya, maliit lang siya at nasa gitna siya, which reminds me of my Zaupin Z2. Nandito lang sa gitna yung finger grooves nila, hindi yung sobra dito. And I think nagawa nila ng maayos yung pagka-design nila since pag nag-claw grip or aggressive claw tayo, nandito naman sa gitna yung etong dulo ng daliri natin. Halos nandito talaga naka-place. Okay, kaya nilagyan nila ng grooves dyan. And gustong-gusto ko yung weight balance or yung weight distribution netong mouse na to. It's very even. Parang wala kang buhat kasi 54 grams na siya. What more pag nagbaba pa sila ng weight kung nasa sila 50 grams or 48 grams. Pero para sa akin, okay na ang 54 para may stability naman siya. Lalo na kung naka-aggressive claw grip. The weight and weight balance are worth mentioning para sa mouse na to. So yan, mag-quick sound test and build test muna tayo saglit. Okay, so pakita ko sa inyo yung Armoury Crate para yan, may idea kayo kung anong klaseng software ang meron sa ROG. So dito sa ROG Keris 2 Ace software, madadownload nyo lang ito sa ROG. So dalawa yan, isang Armoury Crate tsaka isang Keris 2 Ace. So makikita natin, meron siyang firmware update. Yan. Sundin nyo lang yung instruction nito, madali lang naman. So, unang-una, meron siyang profiles. May 5. So, pwede kang gumawa ng iba't ibang profile. So, usually, ang ginagawa ko, nililive ko tong profile 1 ng default. Okay, para pag gusto kong ibalik sa dating settings or mga factory settings, pupunta lang ako sa profile 1. So, dito ako sa profile 2 gagawa ng sarili ko. Ang gusto ko kasing gawin is since meron naman siyang 4K, 2K and 4K. So, lalagay ko na lang yung 2K dito sa 3.
And then, sa 4, yung 4K. And then, sa 5, pag naka-wired naman ako. Kasi pwede siyang mag 8K sa wired. So, dito, makikita natin yung mga layout. Pwede ka naman mag-remap. Yan, kung gusto mo. And then, last na natin tong performance, unahin natin yung calibration, Pag may mousepad ka ng mga ROG, yan, piliin mo na lang kung ano yung dito para mas maganda, mas accurate yung tracking niya sa surface. Pwede ka rin mag-manual calibration. Itong gagawin natin una. Susundin lang natin to. Okay? Susundin lang natin yan. Gagalaw-galaw ko lang yung mouse ko. Then yan, makakalibrate niya na. Okay, kung ano yung gamit mong Desmat. Kahit ano yan, kahit hindi gaming or what. Kahit anong klaseng surface, itatrack niya yan para mas accurate yung pag-tracking ng mouse. Sa lift of distance, hindi mo na siya magagamit kasi, ayun nga, na-track naman na niya. Alam na ng mouse kung gaano kapal yung gamit mo. Rundown ko lang dito sa may power. Yan, makikita natin yung percentage. But usually, makikita naman natin sa mouse kung naglo-lowbat na siya. So, ito pwede mong i-control kung saan siya maglo-lowbat status indicator, kung 20% na lang yung battery or 10% or 30%, yan, para makapag-charge ka before malowbat. So, itong sleep mode is a must pag gusto mong magtipid na talaga ng battery. And iset mo lang ito. So, yun lang naman dito sa may power tab. And then, balik tayo sa performance. Yan, meron tayong up to 4 DPI slots. Gagawin ko lang dito, papalitan ko na lang kung ano yung usual na settings ko. Yan, memorize ko naman yan. So, tatanggalin ko yung DPI 4 kasi 3 lang ang gamit ko . Pwede ka mag 600 or 650. Usually, pag nagmo-motion sync ako, gusto kong nasa 650 or 700. Ang usual ko pala guys is 600, 800, 1000. So, ito yung polling rate. Yan. Pag gamit nyo lang yung USB dongle, hanggang dito lang yan. Hanggang 1000 lang yan. Kasi itong angle snapping naman, hindi ko ino-on yan. Ino-on ko lang ang angle snapping if ever mag-edit ako sa Photoshop, ganun. Sa Corel, if ever kailanganin ko. Pero ito, usually naka-off yan. Itong angle tuning, depende kung gusto nyo siyang galawin. Kasi may mga mouse na naka-tilt, diba? Pag gamit natin yung mouse, usually naka-tilt yan parang nakaslanting. So, kung gusto nyo straight, i-correct yung angle tuning niya. Yan, pwede kayong magdagdag ng 5 degrees, 10 degrees, 20 degrees. So, depende sa inyo. So, experiment na lang guys, experiment. Ito yung sa profile 2 ko, naka 1000 Hz polling rate ako. Yan, automatic na yan magsisave. Isi-sync mo yan. Alright, so dito tayo sa profile 3. Ayan, meron na siyang option na 2000 and 4000 na. Okay, pag nag-wired mode kayo, pag sinaksak nyo yung mouse nyo ng wired, yan, lalabas na rin yung 8K dito. So, kung nag-8K kayo, yan, kailangan nyo gumamit ng wired mode. So, yung booster lang yung kailangan nyong ilagay. Wireless booster lang. Tapos, ulitin nyo lang yung manual calibration ulit per profile. Lastly, the lighting. Itong lighting naman na to is, yan, depende sa inyo kung naka-on or off. Kung gusto nyo makatipid ng battery, then off nyo, mag-ano pa rin naman yung indicator nyan pag low bat na. Pero kung gusto nyo naka-on lang, ang ginagamit ko lang dito is battery mode. Pwede naman itong mga to. Pero sa akin, battery mode para at least nakikita ko yung battery status every time na naglalaro ako. Pwede nyo rin i-control dito yung LED brightness. Ayan, 25% is good. Ayan, yung lowest. Okay na yan. At least nakikita ko pa rin habang naglalaro. Alright, so that's it for the ROG Keris 2 Ace software. Don't forget to download the Armory Crate gear sa may ROG. Yan din sa page ng Keris 2 Ace. Okay, pag-usapan naman natin yung mga nagustuhan ko sa mouse na to. Unang-una yung size niya. Okay na okay yung size nito para sa akin. Para siyang safeguard yung shape niya, tsaka yung size niya, yung large na sabon na safeguard. Parang ganun siya. Hindi siya sobrang liit, hindi rin naman siya sobrang laki. It's just right for my hand size, or it's recommended for medium to large hand. Next is yung textured side grips. Yun, ginawa nila ito without yung kailangan pa nilang magbutas sa body or shell ng mouse para lang magkaroon ng grips, tsaka para ibaba yung weight niya. So, yung sa Keris 2, wala naman siya. Nilagyan lang nila ng texture in the sense na mas makatulong siya sa pag-grips natin, especially for dry hand gamer or user like me. Nakakatulong naman itong texture niya kahit papano, even without using the rubber grips included. And then, it's very easy to flick. And it's very easy to slide kahit anong gamit mong mousepad. So, I think para sa akin, though may included siyang dalawang large na skates, hindi ko na papalitan yun. Dito na ako kasi ang ganda ng glide niya using this stock yung nakakabit na dito. Very easy flicking, lalo na pag naka-claw grip kayo, sobrang swabe yung pag-slide niya.
So, isa sa step-up features netong Keris 2 is meron siyang booster. Kaya niyang mag 4K ng wireless and then kaya niyang mag 8K using wired mode. Pero for me, ang ginamit ko lang is 4K. Para sa akin kasi overkill na talaga yung 8K. So, sa 4K, very satisfied naman na ako. Actually, sa 4K, medyo talagang nasasanay na ako sa 4K. Pag bumabalik ako ng 1K, ramdam na ramdam ko yung yung micro stutter niya na tinatawag. Para sa akin, mas nagugustuhan ko yung precision ng 4K. Mas nasasanay na ako doon. I think yun na yung magiging direction ng mga gaming mouse ngayon. Nasa 4K, nasa 8K. Next is the long battery life. I think this is rated for 90 to 100 hours pag gumagamit kayo ng 1000 Hz polling rate. Pero pag gumagamit kayo ng 2K and 4K, I think 60 hours, 70 hours is not bad at all. So, yan. Para sa akin, hindi siya ganun kabilis malobat. And kung i-charge nyo man to, I think abutin kayo ng 3 hours pag dito lang sa desktop nyo or sa laptop. Lastly, yung Aimpoint Pro sensor neto. Sobrang snappy neto, no? Para siyang, siguro katumbas neto is yung latest Pixar 3950. Yan, nasa 750 IPS and then 50G maximum acceleration and then up to 42,000 ang DPI niya with less than 1% deviation. So, very noticeable naman yung ganda ng sensor net. Tsaka pwede nyong gamitin kahit saang texture. Pwedeng glass or yung mga madudulas na surface. Step up din yun from Keris kasi yun parang ang gamit nila is 3390. So, pro grade sensor na rin itong Keris 2. Alright, so dako naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan sa mouse na to. Unang-una, sa mga hindi nakakaalam, no, hindi ako fan ng narrow sides, particularly dito sa thumb area. So, hindi ko gusto yung masyadong narrow. Sobrang ilang ako pag narrow yung sides. Hindi ko talaga matiis yung mga narrow or yung mga sobrang curve sa may thumb area. So, pangalawa is medyo rough na scroll wheel niya. Hindi naman siya nakakairita pero noticeable yung roughness niya. Medyo parang may nag-grind ng konti. Hindi naman yun to the point na parang hindi mo siya matolerate. So, tolerable naman siya kahit papano. So, lastly, yung shell material niya. Since this is an eco-friendly, yun din yung isa sa major na reason bakit mahal ang mga ROG peripherals or particularly sa mga gaming mice. Kasi yun nga, eco-friendly sila. So maganda rin naman yung nila, yung goal nila dun na sustainability. So hindi basta-basta gamit ng mga resources, Sila talagang meron silang research and development, especially sa mga ganyang klaseng approach. So my final say dito sa Keris 2 Ace is a major step up from the predecessor, yung nauna, yung Keris 1. Overall, malayong maganda yung binago ng mouse na to compared sa Keris 1 or yung original Keris. Sobrang layo niya. And also, I think ang ROG with this mouse, they're heading into the right direction kasi maraming may gusto nito, including mga pro FPS player and then yung mga top YouTube reviewers worldwide. So yun, i-consider din natin yung price point niya. Syempre, I highly recommend this mouse kung kaya nyong mag-afford ng around $150 or dito sa Philippines, I think it's 7,500. So kung meron kayong ganyang kalaking budget para sa gaming mouse or gaming peripherals, then I suggest subukan nyo tong ROG Keris 2 Ace. And also, I think maganda rin siguro kung gumawa ang ROG ng wired-only version netong mouse ito kasi marami pa rin naman gumagamit ng mga wired ngayon. Marami pa rin mga hindi naniniwala sa wireless. So, kung mapapababa nila ng nasa 4,000 price point ng wired-only version, I think maraming bibili ng Keris 2 Ace. And overall, I am very happy and satisfied dito sa performance ng Keris 2 Ace. So sobra akong nag-enjoy sa paglalaro using this gaming mouse. So kung yung mouse nyo ngayon medyo hindi na makasabay, lalong-lalo na kung FPS gamer kayo, I think magugustuhan nyo tong gaming mouse na to. Alright, so that's about it for the Keris 2 Ace. By the way, thank you so much ROG for sending this in for review. Salamat sa panonood guys. Kita-kits tayo ulit.